Nadadapa ako sa isang insekto at napapaso ito, pero sinabihan ako ng sistema na para palang nakapatay ako ng isang dragon. Hinaampas ko lang ang isang ipis ng basta-basta, at sa di inaasahang paraan ay nakamit ko ang banal na passive skill na katawang di mamatay. 3 taon na ang nakalipas, nailipat ako sa mundong ito ng mataas na martial arts, ipinanganak na may pangkaraniwang talento at walang kakayahang mag-ensayo, at may kasamang isang walang kwentang sistema. Isang araw nakaupo ako habang kumakain ng murang pagkain, biglang sumingit ang isang matalim na mekanikal na boses sa aking isipan, natukoy na Hari Tier na hayop, Void Ironback, antas ng banta SSS, inirerekomenda na agad na tumakas ang host. Halos akong napatalon sa upuan ko sa gulat, pero nang makita ko kung ano talaga ito, nawalan ako ng masabi. Isa lang itong bahagyang pinalaking ipis. Babala, nasa 0.5 metro ang layo ng Void Ironback sa host. Magmadali kang lumikas. Tila ba namang takot at pangamba ang boses ng sistema? Oo, talaga. Palagi kong alam na ang isang tulad ko, isang ganap na pabigat, ay hindi kailanman magkakaroon ng desenteng sistema. Lumalabas na bulag talaga ang akin. Humihikab ako sa hindi paniniwala at pinulot ang aking tsinelas, ibinaba ito ng matindi. Imposible, isang pagkakataon lang ang host para sa king tier na halimaw. Tumingin na ako nang nakataas ang mata. Tapos ka na ba? Isa lang itong ipis. Hindi pinapansin ng sistema ang aking pagtutol. Matagumpay na napatay ng host ang isang halimaw na may antas ng hari. Binabati kita, nabuksan ng pasibong banal na kasanayan. Hindi matitinag na katawan. Sa sandaling matapos magsalita ang sistema, isang mainit na agos ang biglang sumulpot mula sa wala sa aking puso at sumabog ng walang kontrol sa aking mga meridian. Ang aking nakabara at tuyong mga meridian ay pilit na binubuksan ng sobrang lakas. Humihingal na parang nahuhuli sa huli, pawis na pawis, para bang inilabas mula sa malalim na tubig. Ang trabaho ko ay isang tagapagbantay sa aklatan, responsable sa mga arkibo ng martial arts sa ikatlong palapag. Isang araw habang nag-iikot ako, muli namang tumunog ang sistema sa ulo ko. Babala, Abyss Weaver. Antas ng banta, Rango SS. Ang mga hibla ng silka nitong nilalang ay kayang hiwain ng mismong kalawakan. Habang nakikinig sa sigaw ng sistema na parang papalapit na ang katapusan ng mundo, unti-unting yumuko ang mga sulok ng aking bibig sa isang malalim na nakabibinging ngiti. Inilalabas ko ang panlinis ng langaw mula sa aking sinturon at tinitingnan ng purple na may tuldok na gagamba na nakasabit sa kanyang web sa sulok ng kwarto. Abyss Weaver, ano? Hinahati nito ang espasyo, ganoon, dahan-dahan akong naglalakad papunta sa sulok, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Babala, nagpapalakas ang Abyss Weaver ng enerhiya ng madilim na bagay. Malapit nang buksan ang kanyang domain ng kamatayan, tumakbo, host, tumakbo. Tumatawa ako. Kapag nakuha ko na ang walang kamatayang katawan, ano ba talaga ang dapat katakutin? Huminga ako ng malalim, pinapatungan ng parehong paa sa sahig, binubuhat ng buong lakas ang panghampas sa gagamba, at ibinababa ito ng buong puwersa hindi pa man makapagsimula ang Abyss Weaver, wala na itong pagkakataong sumigaw. Agad na naging mantsa ng madilim na lila. Binabati kita. Napatay ng host ang sinaunang nilalang, Abyss Weaver, gantimpala ay 20 taon ng pinong pagsasanay sa martial at pananaw na tinamaan ng langit. Pagkatapos ng walang paunang babalat, isang daluyong ng enerhiya na 10 beses na mas marahas kaysa dati ang bumagsak sa aking katawan. Hindi maganda. Malapit na akong makalusot. Tumakbo ako papunta sa silid ng tungkulin at sinara ang pinto. Ang aking sentro ay sumasaklaw sa kanyang ganap na hangganan sa isang iglap. Ang napakadetalyeng enerhiyang iyon ay bumabaha sa aking mga meridian tulad ng isang pagbaha, maagang mortal na antas, gitnang mortal na antas, pinakamataas na mortal na antas, at sa huli, nagiging master ng pinagmulan ng espiritu. Sa mundong ito, ang mga mandirigma ay nahahati sa mortal tier, mga master ng pinagmulan ng espiritu, at mga grandmaster. Isang karaniwang tao ay maaaring gugulin ang buong buhay nila at hindi kailanman makalampas sa mortal tier. Makamit ang espiritu ng pinagmulan bago magtatlumpong ay tanda ng isang henyo na pinag-aagawan ng bawat pangunahing angkan. At nandito ako, sa loob lang ng ilang araw, sa pagpuksa ng isang ipis at isang gagamba, nakarating na ako sa daang inaabot ng iba ng 30 taon. Itinaas ko ang kamay ko at tinitigan ng palad ko. Isang nakikitang puting agos ng enerhiya ang umiikot sa paligid ng aking mga daliri. Matalim na parang isang taybak, umaalingaw ito ng mahinang tunog na parang punit habang hinahati nito ang hangin. Enerhiyang inilalabas, tanda ng isang master ng espiritu, humihingalo ako ng mahigpit. Sira na talaga ang sistemang ito, pero ang mga gantimpala, talagang sulit ito. Dahan-dahan akong tumayo. Pakiramdam ko ay parang balahibo ang aking katawan, ngunit sa loob nito ay may tila walang katapusang imbakan ng lakas. Sa ngayon, kaya kong tapikin ang isang toro ng walang kahirap-hirap pero hindi, kailangan kong manatiling mababa ang profile. Bigla na namang naging espiritu na tagapagpasimula ang isang gwardya sa pintuan, kung malaman iyon, mapapadpad ako sa isang mesa sa laboratorio. Kaya nagpa siya ako noon, mag-ingat at lumakas sa dilim. Pagkatapos nyun, nagkubli ako sa aklatan. Sa aktibong pananaw na may langit na talino, isang kakaibang tanawin ang nagaganap sa sulok ng ikatlong palapag. Isang binatang nakasuot ng uniforme ng gwardya, nag-iikot sa mga estante na parang baliw. 10 pahina bawat segundo. Paano tamang hawakan ng posisyon ng kabayo? System ay tumunog. Binabati kita, naintindihan mo na ang matibay na posisyon. Panimula sa acupressure. Binabati kita, naintindihan mo na ang suntok na naghihiwalay sa kaluluwa. Tai Chi para sa mga nakatatanda.
Binabati kita, naunawaan mo na ang pagsasama ng yin at yang. Nag-eehersisyo ako gamit ang ilustradong gabay. Binabati kita, naintindihan mo na ang mata ng bughaw na kailaliman. Sa loob lamang ng 2 oras, nasakop ko ang mahigit 200 panimulang aklat sa estante. Mahigit 200 magulong, minsan ay magkasalungat na pangunahing teknik sa martial arts. Nagbanggaan at nagsanib sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan ng aking pangunawa, nililikha nila ang isang malawak na web ng kaalaman sa martial arts. Bigla namang may munting gulo na pumukaw sa aking pansin. Nasa tabi ng bintana ang isang batang babae na nakasuot ng puting seda na pang-training. Lara, panganay na anak ng pamilya Vane sa Iron Bay na nakalusog sa huling antas ng mortal sa edad na 18. Kilala siya bilang pinakamatalinong genius sa lungsod ng Iron Bay at regular dito sa aklatan. Ngunit sa ngayon, parang may problema ang iyong lamig na Diyosa. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo, natatakpan ng kanyang kamay habang nakatigil sa isang pahina ng isang sinaunang aklat, may bahagyang iritasyon na naglilihim sa kanyang mga mata. Isang berde ang ulo na langaw ang umiikot sa ibabaw ng kanyang ulo, walang pakialam sa sariling hanggareng mamatay. Ang langaw ay kumikilos ng pakaliwa at pakanan na parang may sumpa, sinubukan pang bumaba sa dulo ng kanyang ilong para lang guluhin siya. Bilang isang mandirigma, natural niyang sinubukang paalisin ito, ngunit sa kanyang gulat, parang nagbago ang anyo ng langaw na ito. Magulo ang landas ng kanyang paglipad, halos hindi ka panipaniwala ang bilis nito. Tahimik niyang pinukol ng daliri kanina at naiiwasan ito ng langaw na parang wala lang. Anong uri ng nilalang ito, sa halip na gamitin ang lakas niya at pawiin ito, isang tamad na boses ang dumaan. Ngayon ay nagbabasa na ang langaw sa library. Ang swerte mo, buhay ka pa, tumingin si Lara pataas. Nakikita niya ang isang batang gwardya sa isang maluwag na uniforme na naglalakad papunta, hawak ang basag na mug. Huwag kang lumapit, sabi ni Lara ng malamig. Mabilis ang langaw na iyon. Maaaring isang uri ng mutant ito. Mag-ingat ka. Sa tingin ko hindi ko narinig kahit isang salita at tuloy lang ako sa paglalakad. Sa ulo ko, sobrang nagwawala na ang sistema. Pinakamataas na alert, pinakamataas na alert. Natuklasan ng entity na may mataas na enerhiya sa unahan. Langaw sa lungga. Nasira na ang bilis ng target sa tunog na barikada. Nagsiska nito ng mahihinang bahagi ng host. Naghahanda para sa isang suntok na pumatay. Iniroret ko ang mata ko. Sa pamamagitan ng aking bagong evolusyonaryong dynamic na paningin, ang langaw na para kay Lara ay parabang nakabukas ng dahan-dahan, parang naglalakad lang ng walang pakialam na parang nag-iikot sa mga tindahan. Pasensya na, nakaharang ka sa aking target, sabi ko habang nilalakad ko papunta sa mesa ni Lara. Napatigil ang noo ni Lara. Halos magsasalita na sana siya sa walang pakialam na gwardya, pero sa susunod na segundo, napako siya sa kinatatayuan. Pinapanood niya habang paunti-unting itinaas ko ang kanan kong kamay, ang hintuturo at gitnang daliri na kapulupot at bahagyang hinahampas sa hangin na parang nagwawalis ng alikabok. May bahagyang tunog na parang punit, lumipad ang langaw, naging wala na, at hindi nagpatigil, naglakad lang ako palayo na walang pakialam, habang si Lara ay nakatayo ng nakapako sa upuan. Patuloy na inuulit-ulit ng kanyang isipan ng isang sandali. Ito ba ang alamat na daliri espada? Posible bang matutulog sa trabaho araw-araw ang gwardyang ito ay isang walang kapantay na dalubhasa sa espada na nagtatago sa harap ng mata, samantala, nakalusot na ako sa likod ng mga istante. Ding! Nakumpirma ang pagpatay. Target. Lumipad ang rift. Binabati kita. Nakuha ng host ang perpektong teknik sa paggalaw. 9 na hakbang ng hangin. Halos maputol ko ang aking inumin. Kakatapos ko lang puksain ang isang langaw at binigay sa akin ng sistema ang 9 na hakbang ng hangin. Pakiramdam ko ay isang pagbaha ng kaalaman sa galaw ng paa ang bumuhos sa aking isipan ng sabay-sabay. Biglang gumalaw ang mga paa ko, sumusunod sa misteryosong ritmo. Sa susunod na sandali, nakatayo na ako 10 metro ang layo sa emergency exit at hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Ito ba ay teleportation? Tumingin ako pabalik sa pinanggalingan ko lang. Patuloy na nagiging mas kawili-wili ang rift pero ang hindi ko alam ay may tunay na krisis na tahimik na sumisibol sa ilalim ng Iron Bay City. Ding! Nadetekta ang host na nakararanas ng sumpa ng kahirapan. Inilabas ang misyon, patayin ang hari ng daga sa kanal. Gantimpala, 100,000. Bakit hindi mo agad sinabi yon? Biglang naging matalim ang tingin ko. Hinawakan ko ang isang luma at matigas na kawit na gawa sa bakal na naging pino ang pagkakahawakan dahil sa matagal na paggamit. Sa isang saglit, tumalon ako at napunta sa madilim na ilalim ng lupa. Isa ito sa mga pangunahing ugat ng malawak na sistema ng kanal ng Iron Bay City. Sa kabila ng pagiging isang imburnal, kamangha-mangha ang laki nito, malawak na sapat para sa 2 truck na dumaan ng magkatabi. Ang tubig na basura ay bumubulusok sa magkabilang gilid habang isang makitid na daanan para sa pagpapanatili ang nasa gitna. 100,000. Binubulong ko ang numero sa sarili ko na parang mantra, ginagamit ko ito upang labanan ang maliit na buhol ng takot at pagkasuka sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, 2 pulang ilaw ang kumikislap sa dilim sa unahan. Hindi, mga mata. At saka, mas marami pang pulang tuldok ang nagsimula ng lumiwanag sa dilim, kasabay ng nakakakilabot na chorus ng paghuhukay at pag-ungol. Sa mahina kong liwanag mula sa flashlight ng telepono, nakikita ko kung ano ang humaharang sa daan ko. Mga daga. Mga mata ng isang pusa sa bahay. Itim na balahibo na nakatayo, mga ngipin na kumikislap na dilaw.
Ang kanilang mga pulang mata ay nagliliyab sa kasakiman at paghihiganti, tila naaakit sa aking presensya bilang tao, unti-unting lumalapit, bahagyang bumubulong ang mga ungol sa kanilang mga lalamunan. Napaatraso ako. Grabe naman, malalaki ang mga ito. Sa harap ng hukbo ng mga dambuhalang daga, nakararamdam ako ng biglaang takot na likas sa instinkto. Pero sa susunod na segundo, naalala ko ang aking walang kamatayang katawan at ang 100,000 gantimpala. Sa huli, nananaig ang kasakiman kaysa takot. Ang malaking itim na daga sa unahan ay tila nakararamdam ng aking pagkaabala. Tumatakbo ito gamit ang likod nitong mga paa at sumugod sa akin na parang kidlat na itim, napakabilis mula sa aking lalamunan. Ngunit sa aking paningin, parang mabagal ang paggalaw nito. Hindi ko man lang binabago ang aking posisyon. Iyangat lamang ang bakal na pang-ukit ng isang banayad na galaw. Sa isang malambing na tunog, ang daga, na nasa kalagitnaan pa ng paglipad, ay tinusok ng buo ng kalawang na pang-ukit na kasabit dito tulad ng isang kebab. Humihiyaw ang daga at kumikilos ng walang kontrol, ngunit nakabao na ang tinik ng kawit sa kanyang gulugod. Labas ka na, pinipihit ko ang aking palso. Ang daga, na may timbang na 5 hanggang 6 na libra, ay lumipad. Sumasalpok ito sa pader at nagiging mantsa. Ang galaw na iyon ay nagpasabog sa buong grupo sa galit. Ang natitirang 12 ng mga ito ay sumugod ng parang isang itim na alon, ganap na walang kontrol. Sige na, susunod na kalye, tumatakbo ako paabante. Sa madilim na kanal, ang bakal na kawit ay nagiging anino. Bawat hampas ay sinasalubungan ng isang nakakatakot na sigaw ng daga. Bawat saksak ay may kaakibat na buhay. Ika-5, ika-10, ika-20. Isang pilak na daga na doble sa laki ng iba ang biglang lumitaw, tahimik na nakaluhod sa mga tubo sa itaas ko, naghihintay ng isang mapaminsalang hampas. Sa sandaling bumagsak ito, hindi na ako tumingin pa. Binawi ko ang pagtusok ng karga pataas at eksaktong tumama ito sa tiyan ng pilak na daga. Nakakabit ito ng diretso sa konkretong tubo sa itaas. Hindi man lang nakapagsalita ang pilak na daga, 2 kislot, tapos wala na. Binabati kita. Pinatay ko ang isang ratkin na centurion. Natanggap ang gantimpala, kasanayan sa proyektil. Sa puntong ito, nararamdaman na ng dating nagngangalit na hukbo ng mga daga ang isang bagay na bago, takot. Tumingin sila sa mga bangkay ng kanilang mga pumanaw sa sahig, pagkatapos ay bumaling sa taong ito na nababalutan ng dugo na ang mga mata ay nananatiling kalmado sa pag-iisip at sila ay sumuko. Magkakahiwa-hiwalay ang mga nakaligtas na daga sa lahat ng direksyon. Huwag tumakbo, yun ang pera, nababahala ako at sumugod sila gamit ang isang kawit. Ngunit sa sandaling iyon, isang malalim at mabagsik na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanal, parang isang bagay na umaakyat mula sa impyerno mismo. Nagkakalog ang buong ilalim, nag-iipon ng dumi sa tubig. Bumubuhos ang alikabok mula sa mga pader, isang tunay na nakakahingal at mabahong amoy ang sumabog sa aking mukha. Babala, babala, nagising na ang pangunahing kalaban. Papaliit na kaliskis ng Abasol ang papalapit, tumitigil ako, nakatitig ng matindi sa dilim. Tataas ko ang isang daliri sa anumang dambuhalang bagay na nakatago sa dilim na iyon. Anggit ng daliri ko, tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi ako naaapektuhan ng malakas na sigaw, isa ka pa ring mas malaking daga. Sa pamamagitan yun, itinaas ko ang aking bakal na panghila at diretso akong sumugod sa mabahong hangin na iyon. Sa mahina na liwanag ng ilaw ng aking telepono, nakikita ko ang anyo nito na lumalabas mula sa mga anino. Ito ay isang dambuhalang nilalang na halos 4 na metro ang haba, nakabalot sa madilim na berdeng kaliskis na puno ng dumi at nabubulok na mga halaman. Ang katawan nito ay parang salamang kang hayop, ngunit ang ulo nito ay malubhang namamaga, ang mga pira-pirasong pangil ay nakalabas na parang isang bungkos ng mga tibak. Sa bawat hininga, ito ay humihinga ng maputlang dilaw na nakalalasong usok. Kahit na lahat ng nakita ko, kumikirot pa rin ang mata ko. Akala ko ito ay isang daga. Sino ba sa buong mundo ang may daga na may kaliskis, babala? Pumasok na sa berserk mode ang Abyssal Scaleback. Ang mga kaliskis nito ay kaliskis ng dragon ng kawalan, hindi tinatabla ng 79% ng pisikal at mahikal na pinsala. Ang mga kuko nito ay may dalang epekto na sumisira sa kaluluwa. Ang pakikipag-ugnayan ay nangangahulugang agarang kamatayan. Dinadala ko ang aking kalawang na bakal na pako. Hindi ako umatras, dumadaan ako ng paunti-unti. Malinaw na galit ang mutant na buwaya sa maliit na tao na nakatayo ng matatag. Nagpapalabas ito ng nakakasakit na ingay. Ang malaki nitong buntot ay sumasayad sa gilid. Ang konkreto na pader sa tabi nito ay sumabog at naging mga buhawi, mga piraso ay lumilipad na parang mga bala. Pagkatapos ay binubuksan nito ang malawak nitong bunganga na amoy kabag-abang at sumisigaw papunta sa akin na parang isang tumatakas na mabigat na truck na kakagulat na kabiles. Sa aking mga mata, parang isang 300 pound na lalaki na sumusubok magbaley. Bahagyang binabago ko ang posisyon ng kaliwang paa ko at pinananatili ang katawan sa isang kakaibang 45 degree na nakayukong pasulong. Hindi kumikilos pabalik ang kawit gaya ng karaniwang sandata, sa halip ay dumudulas ito diretso sa malambot nitong tiyan at humihila ako ng mariin. Bumaba ka, kumunat ako. Ang tinatawag na kaliskis ng Void Dragon ay punit na parang basang tokwa. Malalim na sumisid ang kawit sa kanyang tiyan at nakakabit sa isang tadyang. Hinawakan ko ang kawit gamit ang isang kamay, ibinaba ang aking sentro ng timbang, at gamit ang momentum ng pag-atake ng hayop, inihampas ko ang buong nilalang na halos 1 tonelada pataas sa hangin. Ang mutant na buwaya ay gumagawa ng isang dramatikong arc sa ere. Ayan na.
Boom! Ang hindi matatawarang Panginoon ng kanal na ito ay tinatamaan sa malayong pader na parang pumatay ako ng isda. Ang buong ilalim na tunnel ay nanginginig. Nagkakalat ang alikabok mula sa kisame. Pumutok ang gulugad ng buwaya sa pagtama. Pumutok ang mga organo nito. Hindi pa man nakapagsalita, dulang na lang ito sa lupa, kumikilos-kilos. Hindi na ito makakatakas. Binubura ko ang kalawang sa aking mga kamay. Lumakad ka, sipa ang ulo nito. Yun na, kawawa. Hindi niya kinaya ang isang tama. Binilisan ko pa ito ng isang sipa para masigurong wala ng hininga. Ang sistema ay sumabog sa walang kapantay na kasiyahan. Nakumpirma ang pagpatay. Nabagsak na ang abyssal scaleback. Binabati kita. Nakuha ng host ang titulong tagapagpatay sa dragon. Natanggap ang gantimpala, Dragon Elephant Power. Ang lakas ng host ay lalago na sa bawat hinga. Muling bumalat sa aking katawan ng isang alon ng init. Pakiramdam ko ay mas malakas ako. Power ng Dragon Elephant. Hindi masama. Mas magiging madali ang paggalaw ng mga part ng libro. Nang walang pag-aalinlangan, kumakanta ako ng maliit na kanta at hinihila ang crocodile papunta sa labasan na parang basurang dal-edala. 100,000, 100,000. Sapat na para makahanap ng asawa at mamuhay ng maayos. Sa dilim, isang pares ng mata ang nakatingin sa akin ng tahimik. Kinabukasan, dumating ako sa trabaho na parang walang nangyari. Nakatayo ako sa pinto ng library gamit ang sirang enamel mug ko, pero parang tense ang mga bisitang ngayon. Maraming mamahaling sasakyan ang nakapark sa labas ng aklatan, at mga bodyguard na nakasuot ng itim na suit at sunglasses ay nakatayo sa mga hakbang, naglalabas ng malakas na pakiramdam na huwag nang lumapit. Anong nangyayari ngayon? Sino kayang malaking tao ang parating mag-inspection dito? Umiinom ako ng tsaa at nagtataka. Tapos isang nakakaasar na kay-abangang boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Hoy, ikaw, yung nagbabantay sa pintuan, lumapit ka rito. Lumiko ako upang makita ang isang binatilyong nakasuot ng designer na suit, nakatapis ang buhok sa likod, nakatayo sa harap ng desk, nakaturo ang daliri sa akin na parang siya ang may-ari ng lugar. Blake, pangalawang anak ng pamilya Crane sa Iron Bay, isang tipikal na mayamang spoiled brat. Sabi-sabi ay may magandang talento, kakabreak lang sa mid-mortal na antas, araw-araw ginagawang paborito ang kapangyarihan ng pamilya. Dati, iniiwasan ko ang mga katulad niya, hindi worth ang gulo, pero ngayon, wala na akong takot sa kahit ano. Tinitingnan ko lang ang mukha ni Blake na nakakaasar at dahan-daang lumalapit. Maligayang pagdating, sir. Paano kita matutulungan ngayon? Hihiram ng libro. Gamitin ang card mo, palikuran. Lumabas sa pinto, lumiko sa kaliwa. Huwag mo akong lokohin dyan. Sigaw ni Blake habang binabato ang kamay niya sa mesa. Tinanong kita, nasaan si Alara? Narinig ko na nandito siya araw-araw nitong mga nakaraang araw. Nagtatago ba siya sa akin, kaya siya nandito para habulin ng isang babae? Napapailing ako. Pasensya na, patakaran ng aklatan. Hindi namin ibinubunyag ang impormasyon ng mga bisita. At ito ay isang tahimik na lugar. Pakiusap, bawasan ang boses mo. Tumingin si Blake sa akin na para bang nagbibiro ako. Isang pilyong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Mga patakaran. Sa lungsod ng Iron Bay, ang sinasabi ko ang batas. Habang siya ay nagsasalita, sumisilay sa kanya ang aura ng isang mortal na mandirigma at ang mga malapit na bisita ay nagtatakbuhan sa takot. Nako, magsisimula na si Blake. Tapos na ang guard na iyon. Binibiyak na ang mga binti niya. Pero ako, na nakatayo sa gitna ng bagyong ito, hindi man lang ako napapansin. Nararamdaman ni Blake ang bahagyang pagtanggap nito ng malalim. Kailan pa naging hindi pinapansin ng isang guard ang ikalawang anak ng pamilya Crane? Patay ka na. Sigaw ni Blake, hinahampas niya ng kamao ng diretso sa mukha ko. Hindi ako umiwas. Sa halip, dinukot ko ang aking matibay na pulang plastik na panlaban sa langaw mula sa aking sinturon. Lop, isang punit na napakalakas na umaalingaw sa buong hall. Sa kaliwang pisngi niya, isang makulay na pulang marka na parang grid ang sumibol. Isang liham ng pag-ibig mula sa Flyswater. Ikaw. Nakatakip ang mukha ni Blake at nakatitig sa akin ng hindi makapaniwala. Maliit na pinsala. Pinakamalaking pagpapahiya. Papapatayin kita. Tuluyang nawala ng kontrol si Blake. Nangingitim ang kanyang mga mata, sumabog ang enerhiya mula sa buong katawan niya. Hinugot niya ang isang balisong mula sa kanyang baywang at itinutok ito ng diretso sa aking puso ng walang pag-aatubili. Mag-ingat ka. Sa balkonahe sa ikalawang palapag, isang Lara na kaka-rating lang ang nakakita ng lahat. Nagsusumamo siya sa takot. Ngunit sa susunod na segundo, namatay ang sigaw sa kanyang lalamunan. Pinapanood niya habang kumikislap ang aking pulso, hawak ang pamato ng langaw, biglang nagiging isang ulap ng pulang kulay. Isang sunod-sunod na maliliit na putok ang bumubusina sa hangin. Ang nakikita lang ni Blake ay isang pader ng pulang grid pattern habang isang dosenang suntok ang tumama sa kanyang mukha, kamay, at katawan sa isang iglap. Bumagsak sa sahig ang balisong. Umiikot si Blake na parang Toretto. 3 buong ikot sa lugar bago bumigay ang mga paa niya at bumagsak siya sa harap ko ng may ingay. Si Blake ay umiiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sugatang dangal. Binubunot ko ang hindi umiiral na alikabok sa aking panlinis ng lamok, itinatago ito, kinuha ang aking tasa, at naglakad pabalik sa aking pwesto sa ilalim ng mga kakaibang mapanuring tingin ng bawat tao sa hall. Pero habang tinutulungan si Blake ng kanyang mga bodyguard na nasa kalagayan ng paghihirap, matalim siyang tumingin pabalik sa akin na puno ng puot. Sige, talagang nasaktan mo ako. Maghintay ka lang, titignan ko kung paano ka mamatay.
Sa susunod na umaga alas 9, gaganapin sa Iron Bay City Sports Center ang grand opening ng Iron Bay Martial Arts Exchange, isang 3 taong paligsahan. Higit pa sa isang pagtitipon ng mga martial artist, ito ay isang labanan kung saan naghahati-hati ang mga pangunahing angkan ng teritoryo at naglalaban para sa mga yaman. Nakatayo ako sa harap ng booth ng exhibition ng aklatan, suot ang aking uniforme bilang tagapagbantay, may mukha ng isang taong wala ng dahilan para mabuhay. Kahapon, bigla akong tinawag ng direktor para mag-overtime, di umano'y para panatilihin ang kaayusan, pero sa totoo lang, para mag-angkat ng mga kahon. Ang direktor ng aklatan, isang kalbo at mid-adult na lalaki, ay pawis na pawis at tumatawag sa mga dumadaan. Wala ni isang mandirigmang dumaan ng tumingin sa kanyang paraan. Sa isang mundong sumasamba sa kapangyarihan, simple lang ang paniniwala, mas malaki ang kamao, mas malakas ang batas. Ayaw ng kahit sino na magbasa ng tuyong teorya. Kevin, tumigil ka na sa pangarap. Pumunta ka na sa buffet area at kumuha ng tubig. Pag narinig ko ang buffet area, agad akong tumitigil sa gawi ko. Ang tanging dahilan kung bakit pumayag ako sa overtime na ito ay ang balita na ang buffet ngayon ay may walang katapusang Australian lobster mula sa hotel na may 5 bituin. Naglalagay ako ng plato sa isang maliit na bundok, humanap ng sulok na pwedeng lusungan, at nagsimula ng kumain. Sa seksyon para sa mga napakahalagang tao, nakaupo si Alara ng may perpektong postura, napapalibutan ng isang singsing ng mga batang lalaki mula sa mga kilalang pamilya, bawat isa ay nagsusumigaw na magpasikat sa papuri. Sabi ni Blake, may isang tunay na lihim na armas ang pamilyang Crane para sa event na ito. Hindi pa ganap na gumaling ang mukha niya, nakatago ang pamamaga sa salamin, pero hindi nagbago ang kanyang nakagawing pagwagayway ng buntot. Iniwasan siya ng tuluyan ni Alara. Ang kanyang tingin ay naglilibot sa karamihan na parang naghahanap ng isang bihirang bagay. Pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Nakita niya ako, nakatago sa aking sulok, nilala pa ang seafood. Totoo ngang dumating ang nakatatanda. Sinusundan ni Blake ang kanyang tingin, at nakita rin niya ako. Putang ina, paano nakapasok yung guard dito? Buong-buo ang galit at matinding inis na nagsusumamo sa kanya. Alara, huwag mong sayangin ang mga mata mo sa mababang uri na yan. Isang doorman na pumasok para lang sa libreng pagkain. Nakakahiya ito sa buong pangyayari. Papalayasin ko siya. Huwag mong gagawin yan. Biglang tumingin si Alara sa kanya. Malamig ang tingin niya na parang tibak. Blake, kung hahawakan mo siya, huwag mong asahan ng awa mula sa akin. Natatakot si Blake. Hindi siya makapaniwala na magtutunggali si Alara dahil sa akin. Humihikab ng malamig na tawa siya at tumingin sa ilang mga alalay niya sa kabilang bahagi ng silid. Sa tabi ng booth ng library, galit na galit ang direktor. Walang isang librong nabenta buong umaga. Pagkatapos, isang grupo ng mga lalaking mabigat ang katawan na naka-training gear ang lumapit. Yung nasa unahan ay kalbo, may mukha na puno ng panggagahasa. Hoy, matanda. Binato ng kalbo ang mesa ng display at bumagsak ang mga aklat sa lupa. Kukunin namin ang pwesto. Dalhin ang mga lumang libro mo at umalis ka na. Nagulat ang direktor. Inatasan kami ng komite sa lugar na ito. Hindi ka pwedeng basta-basta. Inatas, ang kalbo ay nanlilisik ng galit na nanlilisik. Mas malaki ang kamao, mas malakas ang batas. Ngayon, mag-isip-isip ka at umalis na, o itatapon namin kayo kasama ang mga libro nyo. Kayo. Mga goons kayo. Nangangatog sa galit ang direktor. Binato siya ng kalbo sa mukha at nalaglag ang salamin ng direktor. Huwag mong subukan ang swerte mo, matanda. Alam mo kung kanino ako kasama, ang Society of Iron Fist. Agad na napuno ng tao ang paligid dahil sa gulo. Talagang mali ang pinili nilang kalaban ng mga taong iyon sa aklatan. Ang Society ng Iron Fist pa, mukhang may masasaktan ngayong araw. Nang walang umaakyat, lalo pang naging matapang ang kalbo, durugin ng mga kamay niya. Lahat ng malalakas na lalaki ay sabay-sabay na lumapit. Bumubulusok ang kamao at paa mula sa langit, niyayakap ang direktor na nakapikit at naghahanda sa sakit, ngunit hindi dumadating ang inaasahang kirot. Sa halip, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid niya. Binuksan ng direktor ang isang mata at nakita ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa harap niya. Nakatayo ako roon na nakatayo, hawak ang isang plato na puno ng pagkain. Kalahating lobster nakabitin sa bibig ko, at sa kanan kong kamay, isang pares ng disposable na kawayan at chopsticks mula sa sashimi station. Ang mga lalaking mataba ay nakatigil pa rin sa kanilang nakasampay na posisyon, ngunit bawat isa ay may kalahating chopstick na nakatusok sa kanilang palso, ang dugo ay malayang umaagos. Ngayon lang nagsimula ang mga sigaw, biglang sabay-sabay, perpektong nagkakasabay. Ang kamay ko, natusok ang kamay ko. Ano yon? Nagkakagulo ang mga lalaki habang niyayakap ang kanilang mga palso at umiikot sa lupa sa sakit. Nabigla rin ang walang buhok. Nakakita lang siya ng kidlat at biglang nawala ng lakas ang lahat ng kanyang mga tauhan. Sino ka? Talagang gustong makialam sa usapin ng Iron Fist Society. May gusto ka bang mamatay? Sigaw ng walang buhok, lahat ng palo at walang tuka. Tumingin ako sa kanya, lumapit sa plato ko at kunin ang bagong chopstick. Pinapalo ko ito sa mesa para pakinisin ang mga piraso. Isa lang akong gwardya. Tumingin ang kalbo sa perpektong ordinaryong chopstick na iyon. At dahil sa mga dahilan na hindi niya maipaliwanag, tumitindig ang bawat buhok sa likod ng kanyang leeg. Ngunit siya ay isang tao mula sa ilalim ng mundo. Sa dami ng mga mata na nakatingin, ang umatras ngayon ay sisire sa kanya. Isang security guard. Patayin, hinayla niya ang mabigat na panggisa mula sa kanyang baywang, sumisigaw ang enerhiya habang ibinababa ito ng matindi sa aking ulo. Malinaw na ang layunin niya ay pumatay.
Inhaling ako at ngumiti, itinaas ko ang aking chopstick. Nararamdaman ng kalbo na ang kanyang tibak ay nakadikit sa isang bagay na parang solidong granite. Nababasag ang kanyang hawak sa punto ng pagtama. Lumilipad ang kutsilyo mula sa kanyang kamay at sumisiksik sa kisame. Hindi tumitigil ang aking chopstick. Ito ay dumudulas paatras at bahagyang tinutulak ang kanyang lalamunan. Ngunit ang kalbo ay tumilapon pabalik na para bang tinamaan ng isang mabilis na tren, lumilipad ng higit sa 10 metro sa hangin. Binagsak niya ang kalapit na tindahan na nagbebenta ng mga paildeng panggaling sa Milagro at natrapik sa kanilang banderang nakasulat ang sinaunang pamilyang formula. Nilapitan ko ang natitirang mga alalay, lahat ay halatang natatakot at nagsalita ako ng walang emosyon, binagsak mo ang aking alimango. 500 bawat isa. Magbayad na at umalis na, hindi sila nagsasalita. Nangangatog sila habang nilalabas ang kanilang mga bulsa. Pagkatapos ay hinihila nila ang lalaking kalbo pataas at nagsusumigaw na parang nakasalalay ang buhay nila dito. 2,300. Hindi masama. Ang mga ito ay mayaman. Iniipit ko ang pera sa bulsa ko na may nakangiting kontento. Tinutulungan ko ang gulat na direktor na makabangon muli. Ayos ka lang, direktor, hanggat maayos ang mga libro, sabi niya nang nanginginig. Kevin, marunong ka bang mag-martial arts? Nagbibiro lang ako, sabi ko habang bahagyang kumikindat. Biglang sumiklab ang gulo sa pasukan. Isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na uniforme ng martial arts ang pumasok, naglalabas ng malamig at mapanirang enerhiya. Sa unahan ay isang mataba at pagod na matandang lalaki, hawak ang isang tungkod na may ulo ng ahas. Sinong naglakas loob na manakit sa mga kasapi ng Iron Fist Society ko? Mapatla ang mukha ng mga tao. Si Victor, ang dakilang elder ng Iron Fist Society, ang poison hand mismo. Tapos na tayo. Siya ay isang tunay na dalubhasa sa pinagmumulan ng espiritu, isang paana sa teritoryo ng Grandmaster. Ang matandang halimaw. Naririnig ko lahat ng ito, tumingin sa aking chopstick at itinuturo ito sa kanya. Matanda, nandito ka ba para magbayad o para tanggapin ang suntok? Mahalagang salita, bata. Sa loob ng 40 taon ng pag-ikot sa mundong ito, ni minsan ay hindi ako tinuturuan ng chopstick. Nakatingin ang nakalutang na mga mata ni Victor sa akin. Ibig sabihin niyan, hindi ka pa nakikita. Sa aming kantina, ang mga tagapagluto ng tanghalian ay kumikindat na parang kanila ang mundo at mas nanginginig pa ang mga kamay nila kaysa sa iyo. Bastos. Pumukaw ang galit ni Victor. Isang makapal na madilim na berdeng ulap ang sumabog mula sa kanyang malalapad na manggas at bomb-alot sa loob ng 10 metro. Saan man dumaan ang ulap, agad na nagkakaroon ng itim at nabubulok na pulang carpet at ang hangin mismo ay sumisigaw ng nakakasirang usok. Ang mga manunood ay napaputi sa takot at nagsusumamo pabalik. Usok na nagdudulot ng pagkabulok ng buto, tumakbo, isang hininga lang at matutunaw ka na sa dugo. Diyos ko! Nasisira na ng bait si Victor. Mag-uumpisa siya ng massacre. Pero ako, na nasa gitna nito lahat, ayos lang naiirita ang ilong ko. Anong amoy yan? Kumain ka ba ng chive dumplings sa tanghalian at nakalimutang magsepilyo? Hinahawakan ko ang ilong ko gamit ang isang kamay at hinuhugot ang plastik na nakatupi na pamaypay mula sa likod kong bulsa. Karaniwang kagamitan sa tag-init na patrol. Binibiti ko ang aking palso nang mabilis at bumukas ang fan. Pagkatapos, para lang paalisin ang langaw, binibiti ko ang nag-uumpugang madilim na berdeng ulap ng isang casual na hampas. Ang ulap, na matagal nang sumusugod ng agresibo, biglang napipigil, para bang tinamaan nito ang natural nitong kaaway. Pagkatapos ay bumaliktad ito. Lahat ng ulap ay bumabalik at bumubuo bilang isang dambuhalang kamay at malakas na pinapalo si Victor sa sariling mukha niya. Halos may tabingi ang mga mata ni Victor. Imposible. Dapat isang ilusyon lang ito, hindi niya natatapos. Tinamaan siya ng nakal-alasong ulap ng diretso sa mukha. Parang nasusunog ang lalamunan ni Victor na parang apoy at nagiging mapatla ang kulay ng kanyang mukha. Nakikita mo, sabi ko na sa'yo masama yan. Nagbitiw si Victor ng isang malupit na tawa at itinulak ang kanyang tungkod na ulo ng ahas sa lupa. Bumubukas ang tungkod at dalawang makulay na pulang ahas na may mga ulo na may pakpak ang pumutok mula rito na parang mga pulang kidlat. Ito ang tunay na barahan ni Victor. Ang kambal na viper ng apoy, hindi ito pangkaraniwang mga ahas. Pinakain niya ang sarili niyang buhay sa mga ito sa loob ng 30 taon, kaya't naging higit pa sila sa karaniwan. Go! Patayin mo siya, Victor ay sigaw. Tumatawid ako sa hangin sa mga nakakatakot na kurba, isa sa bawat gilid, parehong nakatutok diretso sa mga ugat sa leeg ko. Tinitigan ko ang 20 pansit na lumilipad papunta sa akin at nanlaki ang mata sa isang saglit. Mga isdang palos lang sila, yung niluluto sa kawali. Hinahayaan kong bahagyang itaas ang kaliwang kamay ko. Ang mga pansamantalang chopsticks na hindi ko pa nailalagay ay sumara ng eksakto sa mahihinang bahagi ng bawat ahas. Parehong kumikilos ng marahas ang mga ahas, ang mga buntot ay kumikiskes ng matalim, ang mga panga ay bumubuka upang kumagit. Ngunit sa ilalim ng tila mahina ng mga kawayan at chopstick, para na silang nakabaon ng matibay. Lubos na naguguluhan si Victor. Ang kanyang mga paboritong kasama, yung kayang tumaga ng bakal, ay nakasabit sa isang pares ng chopsticks na parang dalawang kumikibot na isdang baboy. Palayain mo sila, sigaw ni Victor, halatang halata ang pagkasira ng boses sa pag-asa. Tinitingnan ko ng seryoso ang mga ahas sa aking chopsticks. Medyo payat sila, matanda na, Ginoo. Hindi mo naalagaan ng maayos ang iyong mga isdang palos. Halos wala ng laman. Habang isang kamay ang kumikilos sa chopsticks, pinagdugtong ko ang dalawang naninigas pang ahas at tinatali sila sa isang buhol, parang isang mahika.
Pagkatapos, hinuhubog ko ang buong bagay sa isang maayos na pulang kordon. Isang regalo para sa'yo. Pinasisilip ko ang aking palso. Ang pulang laso na gawa sa dalawang mapanganib na vipers ay bumalik kay Victor at dahan-daang bumaba sa kanyang mga braso. Nagpumigla si Victor upang mahuli ang kanyang mahahalagang ahas, nakatitig sa mga ito, ngumiti, nakapelang ang mga mata, at sa huli ay hindi na niya mapigilan. Nagsuka siya ng isang buong kagat ng dugo. Isasama kita sa aking pagbagsak, sigaw niya, ang buong enerhiya niya ay puwersahang bumabaliktad sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay lumalaki na parang lobo, ang balat ay nagiging nakakatakot na kulay purple-itim. Magpapasabog siya sa kanyang sarili, nagsisigawan ng mga tao sa takot. Ang pagsabog ng isang espiritu na master ay may dalang lakas ng isang maliit na missile. Naghihimutok ako. Sa huling segundo bago sumabog si Victor, bigla akong umusad at tinamaan ng diretso sa tiyan niya na namamaga. Lumayas ka na. Tinamaan si Victor na parang isang buong kargang tren na sumalpok sa kanya ng diretsahan. Ang nagngangalit na enerhiyang bumubuo sa loob niya ay pisikal na pinukol ng lakas ng isang suntok lang. Humihingal at parang isang mababangungot na meteorong kulay lila, nagsisilab sa langit. Tumingin ako sa paligid at nagsusumikap na makalayo agad. Ngunit hindi pa ako nakakalakad ng 2 hakbang nang pumasok si Elara sa aking daan, hawak ang kanyang contact code. Ako si Elara. Naalala mo ba ako, pwede ba tayong magpalitan ng contact? Tinitingnan ko ang code, saka ang mapag-asa niyang tingin sa kanyang mga mata. Inilalabas ko ang aking second-hand na telepono, may sirang screen sa 3 lugar. Sige, pero paalala lang. Mas busy ako, ayoko nang mag-usap-usap lang. Kung tungkol sa negosyo ang pakay mo, tulad ng pagtanggal ng ipis o pag-aayos ng kanal, ito ang bayad. Para kang nakakita ng nakabaong yaman, syempre, ayon sa schedule mo. Sisiguraduhin kong higit pa sa sapat ang bayad sa konsultasyon. Sa ilalim ng lupa ng bilya ng pamilyang Crane sa Iron Bay City, mabigat ang tensyon sa hangin. Nanonood si Blake sa sahig. Nasa tabi niya si Victor, lahat ng buto ay nabali, isinasa ilalim sa paggamot. Nakaupo sa pinakabukanan ng silid ang isang lalaking nasa katamtamang edad na may aura na naglalabas ng tahimik na pagbabanta. Drake, ang patriarka ng pamilyang Crane, isang tunay na dakilang maestro. Sinasabi mo ba yan, ang gwardya? Siya ang taong nagbalik ng nakal-alasong ulap gamit ang papel na pamaypay, pinagtagpo ang kambal na vipers ng apoy sa isang kurbata gamit ang chopsticks, at saka katinulak sa langit. Tahimik na tahimik ang boses ni Drake pero ramdam ng lahat sa silid ang apoy sa ilalim nito. Oo, aking ginoo, mahina ang sabi ni Victor. Ang taong iyon ay iba talaga, walang anyo ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Mga galaw ng karaniwang thug sa kalye, pero nakakatakot ang lakas na nasa likod nito. Tumatawa si Drake ng malamig. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay nagkakalat sa alikabok. Kahit sino pa siya, kapag nalampasan mo na ang Crane family, hindi ka na makakabuhay. Isang matalim na titig ng malamig na determinasyon ang pumuno sa mata ni Drake. Inilalabas niya ang satellite phone at tinatawagan ng isang naka-encrypt na numero. Shadow Guild. May kontrata ako. Pabuya, 100 milyon. Target si Kevin, ang security guard sa Iron Bay City Public Library. Sa sandaling ilabas ang 100 milyong bounty, madahigising ang buong ilalim ng mundo. 100 na milyong piso para sa ulo ng isang security guard. Halos libreng pera na yon. Ay, gayon pa man, ay walang alam. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati, pero sa ngayon, 12 sa mga pinakamahusay na mamamatay tao ang nakapasok na sa library. Nakadisguise silang mga mambabasa, kawani sa paglilinis, kahit mga tagahatid, nakakalat sa bawat sulok ng gusali. Nakatali na ang kanilang lambat para sa pagpatay na walang puwang. Target na ang pumasok sa lobby. Team A, panatilihin ang pagiging mambabasa, maghanda upang lumikha ng gulo. Team B, pumasok na para sa malapitang pagpatay habang nagkakagulo. Team C, isara ang paligid, walang daang pagtakas. Ang malamig na boses ng komandante ng misyon ay sumisigaw sa kanilang mga earpiece. Ang commander ng operasyong ito ay si Phantom, pangatlo sa ranggo sa talaan ng mga assassin. Sa kasalukuyan, nakasuot siya bilang isang matandang lalaking may puting buhok at may salamin sa pagbabasa, nakaupo sa sofa sa lobby habang may dalang dyaryo. Wala akong napapansin na kakaiba sa atmosfera. Pumunta ako sa hot water station para punan ang aking mug, handa na sa panibagong araw na walang ginagawa. Binabaan ko ang matandang lalaki. Biglang sumingit ang sistema. Ding! Babala, nadiskubreng pest ang nakapanggap. Target, insekto na may pakpak. Humanoid na bersyon. Mahusay ang pesteng ito sa pagpapanggap na hindi nakikita. Mukha itong isang mabait na matandang lalaki, ngunit nagtatago ito ng isang balisong na may lason sa loob ng katawan nito. Humihinto ako at tinitingnan ng lalaking nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo, nakatupi ng mahigpit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Ginoo, nakalutang ang dyaryo mo. Natatakot si Phantom. Sobrang nakatutok siya at talagang hindi napansin na nakalutang ang papel. Haha, matalim na mata, batang lalaki, sabi ni Phantom na may nakakatawang tawa habang dahan-daang umaabot ang kamay niya sa laso na dart sa kanyang manggas. Ngumingiti ako. Agad kong inabot at niyakap ang palso ni Phantom sa isang galaw. Hindi masama ang mga mata, pero mas magaling ang ilong ko. Napakalakas ng pangingilabot na lumalabas sa'yo. Nagbago ng tuluyan ang ekspresyon ni Phantom. Sinubukan niyang makaalis, ngunit natuklasan niyang ang aking hawak ay parang bakal, nakasara ng matibay sa kanyang palso. Tumakbo na tayo, sumabog na tayo, binaba ni Phantom ang peking ngiti, at sumigaw.
Ang tahimik na lobby ay sumabog sa ganap na kaguluhan. Ang mga mambabasa sa lahat ng panig ay tinatanggal ang kanilang mga kasuotan at humuhugot ng mga balisong, baril, at shuriken mula sa pagitan ng mga pahina ng kanilang mga libro. Yung janitress na naglilinis habang nagmamop ay may dalang mahahabang espada mula sa loob ng hawakan ng mop. Pagkatapos ay hinuhugot ng delivery guy sa entrance ang isang compact na submachine gun mula sa kanyang thermal box. Patayin siya, hahatiin namin ang gantimpala. Mahigit sa 20 ilit na mamamatay tao ang dumating ng mariin papunta sa akin. Yumiyok ang mga tunay na mambabasa ng aklatan at nagsipagtakbuhan, hawak ang ulo. Alam ko na, dumarating ang tag-init at sobrang dami ng insekto dito. Mula sa kinaroroonan ko, hindi ito isang ambush ng mga assassin, kundi isang hukbo ng mga mutant na insekto na sumasalakay sa akin sa isang mapanirang pagsugod. Babala, natuklasan ng pag-atake ng pugad ng insekto. 23 sa kabuuan. Iba't ibang uri, halo-halong peste na hybrid. Para sa kalinisan ng aklatan, inirerekomenda ang malawakang pagpatay ng peste. Tumingin ako sa aking baso na may sira na enamel na puno ng kumukulong tubig na eksaktong 100 grado. Malawakang pag-aalis, ha, sige, maghahain ako sa inyong lahat ng umagang tsaa. Pinipisil ko ang aking palso. Isang tasa ng mainit na tubig ang ibinubuga palabas sa isang nakabukas na arko, parang mga petal na nilalakad sa hangin. Hindi ito ordinaryong tubig. Isang likidong bomba na may mataas na temperatura na may halong kontrol sa apoy at enerhiya mula sa espiritu. Bawat patak sa sandaling lumabas mula sa tasa, nagiging isang nakasisindak na bala. Ang 5 o 6 na mamamatay tao na sumugod sa harap ay agad na tinamaan ng diretso sa mukha ng nagbabagang pagbomba. Oh, aking mga mata, aking mukha, nagsisigawan ng mga mamamatay tao at bumagsak, naghuhubo sa kanilang mga mukha. Pero hindi pa tayo tapos. Itinatapon ko ang walang laman na tasa at kinuha ang matibay na pulang plastik na panghampas ng langaw mula sa aking sinturon. Sabi ko na noon, walang ingay sa library. Look, isang mamamatay tao na humihingi ng baril ay natama ng fly swatter sa palso. Nagtatakas ang baril at nababasag ang mga buto sa palso. Sa susunod na 2 minuto, magiging palabas ko ang kontrol sa mga peste sa lobby ng aklatan. Dumadaan ako sa gitna ng tao na parang multo, sipa, putol, Wallace, ngunit suportado ng pinakamataas na likas na lakas. Ang $2 na plastik na pambato ay mas matindi pa sa anumang alamat na sandata. Bawat mamamatay tao na aking tinatamaan ay may maliwanag na pulang grid na nakatatak sa mukha nila pagkatapos ay umiikot sa hangin. May ilan na nakasabit sa chandelier, may ilan namang nakabaon sa mga bookshelf. Ang huling natitira ay si Phantom mismo, ang nagsimula ng lahat ng ito. Sa ngayon, nakahandusay si Phantom sa sahig sa takot, natutulog ang kanyang perok na nagbubunyag ng isang perpektong kalbong ulo. Nakatingin siya sa kanyang mga sugatang kasamahan na nakakalat sa sahig. Ikaw, ano ka, tao o multo? Lumakad ako papunta sa kanya at tiningnan siya mula sa itaas. Sabi ko na, ako ang security guard. Dahil kayo ay mga matatanda, papatawarin ko na kayo sa pananakit pero itinuro ko ang mga basag na kasangkapan at sirang mga florera sa sahig. Sasagutin mo lahat nito. Ako na ang magbabayad. Pagkatapos ng lahat, napaiyak si Phantom at humugat ng isang itim na card. May 50 milyon dito sa account na ito. Sapat na ba yon? 50 milyon. Nagniningning ang aking mga mata. Agad kong inilalagay sa bulsa ang card nang hindi nag-iisip. Sa sandaling ihahagis ko na ang mga peste na ito palabas ng pinto, biglang umalingaw-ngaw ang matinding alarma ng air raid, sumisigaw sa bawat sulok ng Bay City sa isang iglap. Nawawala ang intercom ng aklatan at pinalitan ng boses ng isang babae, nagmamadali at nanginginig. Emergency broadcast, pansamantalang pagbabalita. Nasa ilalim ang Bay City sa pinakamataas na red alert. Sandali lang ang nakalipas, isang dimensional na bitak na higit sa 10 kilometro ang lapad ang bumukas sa ibabaw ng kanluraning distrito. Hindi ito isang drills, hindi ito drill. Narito na ang pagbaha. Sa labas ng mga bintana ng aklatan, ang malinaw na langit ay naging malalim na pulang parang dugo. Napakaraming itim na mantsa ang nagsisiksikan mula sa butas na parang mga locust na nagsisilbing takpan ng langit. Ngayon, hindi na ito isang error sa sistema at hindi na ito isang imahinasyon ko. Tapos na, ito ang alon. Ang tunay na alon. Tumakbo ka. Nawawala na ang lungsod. Nagkakaroon ng kaguluhan sa paligid ko. Ako lang ang mahinahon na lumalakad papunta sa malaking salamin sa dingding. Ding! Natuklasan ng malawakang ekolohikal na pagsalakay. Mga target, mutant na mga kalapati, ligaw na pusa at aso, at ilang nakatakas na hayop sa zona tumatakbo ng libre. Tinitingnan ko ang nilalang sa labas kasing laki ng truck na nakapaligid sa apoy, isang leon na apoy na sumasalpok sa gusali sa kabilang kalye. Pagkatapos ay tinitingnan ko ang tag ng sistema na nakalutang sa ibabaw nito. Sobrang laki at irritable na ginger teddy. Kung makapa ako sa ulo ko at bumubuntong hininga, masasama ang pagkain ngayon. Tingnan mo ang laki nito. Binubuksan ko ang pintuan sa harap, pumasok sa pulang-pula na ulap at sa amoy ng karahasan, at bahagyang ngumiti sa gilid ng aking labi. Patuloy na lumalawak ang butas sa langit. Ang pulang ningning ay nilulunod ang lahat sa ilalim nito. Ang mga pakpak ng bawat nakakatakot na hugis ay bumabagsak mula sa bitak na parang mga dumpling na bumababa sa isang kawali. May mga may pakpak at sumisigaw ng asido. May mga nakasuot ng armor at dumadaan sa lahat ng nasa kanilang daan. Ang iba ay kumikilos na parang mga anino at pinaputol ang mga buhay ng walang ingay.
Nakikipagbarila na ang mga tangke ng militar. Isang leon na parang apoy na kasing laki ng mabigat na truck ang nakatayo sa ibabaw ng isang nawasak na tank at umaatungal sa langit. Ang impyernong apoy na nilalabas nito ay natutunaw ang aspalto sa paligid nito, naging mga ilog ng lava. Hindi natin kaya. Magbabaon na tayo. Lahat ng unit, umatras sa ikalawang linya. Sa loob ng sasakyan ng utos sa harap, ang komandante ng garrison ng Bay City na si Leon ay sumisigaw sa desperasyon, nanginginig ang boses. Namumula ang mata niya. Pinukol niya ng kamao ang console. Ito na ba ang katapusan ng Bay City? Lumalakad ako palabas ng aklatan ng walang pagmamadali, nakakunot ang noo. Sa kamay ko ay may wallet na kinuha ko mula sa sulok habang palabas. Parang nakararamdam ng isang bagay ang nagwawasak na leon ng apoy. Iginagalang nito ang sarili nitong ulo at nakatutok ang mga mata nitong nagliliyab sa akin. Bilang isang hari ng mga hayop, taglay nito ang matalim na katalinuhan. May nararamdaman nitong isang bagay na nagmumula sa maliit na tao na ito. Isang bagay na malalim nitong, instinctively, na kinamumuhian. Ang leon na parang apoy ay sumigaw ng galit at iniwan ng paghahabol sa mga takas na sundalo. Lumipad ang lahat ng apat nitong paa mula sa lupa at naging isang agos ng itim at pula, papalapit sa akin ng may lakas na kayang wasakin ang isang lungsod. Tumakbo, hoy, yung guard, tumakbo. Leon, na nagbabantay sa paglilikas ng mga sibilyan, napapansin nito at napapalaki ang mata sa takot. Pero hindi ako tumatakbo. Pinapanood ko ang umaatungal na hayop ng may bahagyang inis. Kanino ba ang aso na walang tali? Ang leon na parang apoy ay lumalapit ng 3 metro, nakabuka ang panga para lunukin ako ng buo. Pinapalundag ko lang ang kaliwang hintuturo ko sa labi ko. Naging mapuro lang aking mukha at sumigaw ako ng buong lakas ng aking awtoridad. Umupo ka, may isang bagay na hindi maipaliwanag na nangyayari. Ang hari ng halimaw na ito na may triple S, baliw, dugo ang galit. Sa sandaling marinig nito ang isang salitang iyon, isang bagay sa kanyang kaluluwa ang tinamaan na parang kampana. Ang kanyang katawan ay napipilitan sa ere. Naglalaho ang kasakiman sa mata nito, pansamantalang napapalitan ng pagkalito. Lumakad ako paakyat, itinaas ang kanan kong kamay, at matinding pinukpok ang itim nitong ilong na basang-basa. Binuhos ko ang buong lakas ng pagtulak ng daliri sa pagtama niyon. Ang dating nakakatakot na leon ng apoy ay umuungol na lang. Parang isang batang aso na pinagsabihan, ang malaking katawan nito ay bumaba ng parang balon na pinutol. Lahat ng apoy sa katawan nito ay sabay-sabay na namatay. At saka, sa mga nagulat na mata ni Leon at ng kanyang mga sundalo, itong triple S na hari ng mga hayop ay nakaupo pa nga. Magkadikit ang mga paa sa harap, nakalawit ang dila, nakatingin sa akin na parang gusto ng gantimpala. Anong klaseng taktika yan? Ang salita ang nag-uutos sa batas, sa utos ng tao, sumusunod ang mga hari ng hayop. Ano ba ito? Parang Diyos ng pag-aalaga ng hayop na naglalakad sa gitna natin. Samantala, humuhugot ako ng panyo mula sa bulsa ko na may halatang pagkasuklem, pinupunasan ng katang-isip na laway sa kamay ko. Tinituro ko ang ilong ng Inferno Lion. Tignan mo, puno ka ng usok, manatili ka. Huwag kang gagalaw, o babaliin ko ang mga binti mo. Tumango ng mabilis ang Inferno Lion. Dala ni Leon ang isang grupo ng mga opisyal habang nagmamadaling tumakbo. Ginoo, salamat po sa pagliligtas sa amin. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Ang mga salita ni Leon ay bumubulusok ng sabik. Bigla siyang nagbigay ng matalim na pagbati, nakakatakot ang mapalibutan ng isang pulutong na mga sundalong basa ng dugo. Bumaba ako ng kalahating hakbang at itinuro ang badge sa aking dibdib. Ako si Kevin, tagapagbantay sa aklatan. Huminto sina Leon at ang mga opisyal. Pagpapakalma sa isang triple S na hari ng mga hayop gamit ang sariling kamay at isa lang siyang gwardya sa aklatan, akala ni Leon na dapat itong isang panlilin lang. Nakikisakay siya sa nakakatawang tawa. Ha? Napakababa mo naman, senyor. Oo, isang gwardya sa seguridad, nagbabantay ng kapayapaan ayon sa kanilang sinasabi. Bago pa man makalabas ang salita niya, nagsimula ng magyayanig ng matindi ang lupa. Bumubukal ang lupa. Maraming gusali sa paligid ang bumagsak diretso sa pagbubukas sa itaas ng sentro ng lungsod. Isang napakalaking kamay na nakabalot sa itim na balahibo ang unti-unting sumasakop. Ang palad nito ay kalahati ng laki ng isang football field. Ang mga kuko nito ay tumataas na parang mga itim na tore. Pagkatapos, isang bagay na kasing laki ng bundok ang sumabog sa dimensional barrier at pumasok sa ating mundo. Isang unggoy. Isang tunay na titan na unggoy. Ito ay nakatayo ng mahigit 100 metro ang taas, ang mga kalamnan nito ay namumuo tulad ng mga bato sa ilalim ng balat nito. Ang mga mata nito ay 20 buwan na dugo. Babala. Paparating na ang pinakamalaking kalamidad. Target, ang Titan Ape. Isang nilalang na nagdudulot ng katapusan ng mundo. Lubhang mababa ang posibilidad na makaligtas ang host. Mahigpit na inirerekomenda ang agarang pag-urong. Tumingin si Leon pataas sa Titan Ape. Isang nilalang na halos umaikop sa langit, nadulas ang kanyang baril sa kanyang mga daliri at bumagsak sa lupa. Tapos na, isang nilalang na kabilang sa klase ng demigod. Wala ni isang tao ang makakatapat nito. Ang dambuhalang unggoy ay umaatungal. Ang alon ng shockwave ay kumalat at sumaire sa bawat salamin na nakikita. Ay tanggap nito ang isang paa na sumasaklaw sa langit at pinapalo ito pababa papunta sa aklatan. Ang anino ay nilulon ang lupa. Lahat ay nakapikit ang mata, naghihintay na mamatay. Ako lang ang nakatingin sa taas. Bumulong ako sa sarili ko. Sa harap ng lahat na nagulat, yumuko ako at pumikit sa isang tradisyonal na posisyon ng kabayo. Sistema, tumigil ka na sa kakasabi at ibigay mo na lahat.
Yung lakas ng dragon elepante na binigay mo sa akin, ibabaw ng bawat piraso ng bonus ng lakas sa pinakamataas na antas. Ding! Sunog ang 20 taon ng iyong buhay. Ang lakas ay pinalaki ng 1,000%. Humihingal ako ng mabagal at malalim. Ang enerhiyang nasa loob ko ay sumabog na parang isang reaktor na sumasabog. Isang patong ng gintong liwanag ang kumakalat sa aking balat. Mahihinang alingaw ng mga dragon at elepante ang sigaw mula sa malalim na bahagi ng aking loob. Dito tayo. Alam kong nasa 10 metro pa rin ito mula sa lupa. Binato ko ang lupa na parang gintong kanon at diretso itong nilapitan. Habang umaakyat ako, nilapitan ko ang isang malaking dekoratibong bato mula sa bulaklak na taniman sa gilid ng daan. Gornraila ka pala, ano, parang pagyapak sa tao, ano, heto na. Suriin ang sibilisasyon. Sa bawat saksi na nakuha, Cheng, ang sandaling ito ay nagiging isang bagay na parabang mito, isang bangungot na bumabasag sa kaluluwa. Ang gintong liwanag ay sumalpok sa itim na enerhiya sa langit, at saka may nangyari na nagtatanong sa katotohanan ng lahat. Ang 100 metrong titan na unggoy ay umuungol na parang nakulong na baboy. Hinuhukay ng bato ang talampakan nito. Ang pagtama ay nagdulot ng pagkaligaw ng balanse nito at ang dambuhalang katawan ay bumagsak pabalik. Bumagsak ang Titan Ape sa likod nito, pinapantay ang isang bahagi ng mga durog na bato sa likod at nagbuga ng ulap ng alikabab na sumaikop sa langit. Bumaba ako mula sa hangin, matatag na lumapag sa isang piraso ng sirang bato. Pinipilit ni Leon na lunukin ang kanyang hininga at lumingon kay Alara, nakaka-rating lang. Nangangatog ang kanyang boses. Alara, siya ba talaga ay isang security guard lang? Huminga ng malalim si Alara, matatag ang tingin. Hindi, siya isang Diyos. Ang dambuhalang unggoy na natalo sa isang pagsusuri ng sibilisasyon ay malinaw na hindi pa handang sumuko. Mula sa mga gumuho, ito ay umaatungal na parang bumabasag ang langit. Ang mga kalamnan nitong parang bato ay kumikilos at sumisigla. Ang madilim na enerhiyang demonyo ay sumabog pataas na parang bulkan. Nakapako ang mga mata nitong kulay dugo sa akin at hindi bumibitaw. Parehong malalaking kamay ang bumagsak sa lupa. Ang buong blok ay bumaba ng kalahating metro sa isang iglap. Isang nakakapinsalang larangan ng grabidad ang kumakalat sa bawat direksyon. Iginigiling ko ang leeg ko at niyayakap ang mga binti ko. Bakit bigla akong nararamdaman na ang bigat ko? Kumain ba ako ng sobra kagabi? Nakataba siguro ako, halos mambak ang mga mata ng Titan Ape sa sobrang pagkabigla. Ang teknik na gravity void nito ay nakapagwasak ng maraming grandmaster sa laban. Ngunit ang tanging sagot ng taong ito ay reklamo tungkol sa kanyang timbang. Tumangging tanggapin ito, bumaba ang Titan Ape pabalik sa kanyang mga paa. Itinaas nito ang mga kamao na maaaring durugin ng mga bundok at nagsimula ng isang matinding pagbomba diretso sa akin. Ngumiti ako ng malungkot. Tuloy pa rin, ano, iyan ay isang magalang na babala dahil hindi mo ito tinanggap. Huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Ako'y yumuko at tinanggal ang aking asul na plastic na tsinelas, sukat 42. Binabati kita, host. Ibinunyag mo na ang pinakamatinding karmic artifact, ang tsinelas ng parusa. Ito ay may 100% katumpakan sa pagtama sa mukha at ganap na paglabag sa depensa. Humanda ka. Ngayon, hawak ko ang tsinelas sa isang kamay at naglalaho sa isang iglap. Sa bagyo ng mga kamao ng Titan Ape, dumadaan ako ng walang hirap, iwas sa bawat suntok. Pagkatapos ay tumatalon ako hanggang sa ibabaw ng malaking ilong ng Titan Ape, naputol ang tsinelas sa kaliwang pisngi nito. Ang Titan Ape ay umiyak sa matinding pighati, ang isang sipa lang ay sumaire sa lahat ng dangal na meron ito bilang isang demigod na hayop, para ito sa sahig ng aklatan. Para ito sa lahat ng mga halaman at bulaklak na iyong pinilas. At ito, ay dahil pangit ka, at lumabas ka dito para takutin ang mga tao. Ang tsinelas sa kamay ko ay naging isang blur. Bawat suntok ay nagbubuga ng madilim na dugo. Ang higanteng unggoy na handang wasakin ng Bay City ilang sandali lang ang nakalipas, ngayon ay nakaluhod sa lupa na parang batang nahuli sa akto, nakayakap ang mga braso sa ulo at nananawagan ng awa. Sa ibabaw ng Bay City, ilang natitirang drone ng balita ang umiikot sa gilid ng labanan. Ibinubunyag nila ito ng live sa buong mundo sa pamamagitan ng satellite. Bilyong manonood sa buong mundo ang nakatitig sa kanilang mga screen sa nagkakaisang tahimik na pagkabigla. Sa screen, isang larangan ng mga guho, usok ay umaakyat sa hangin. Isang dambuhalang halimaw na 100 metro ang yumuko sa lupa, nanginginig. Atop ng napakalaking ulo nito, isang maliit na tao na may dalang asul na tsinelas, pinapalo at pinagsasalitaan ng galit sabay-sabay. Biglang namatay ang feed ng kometa, tapos sumabog. Grabe, anong klaseng armas yan? Aba, sinaunang artifact, hindi ako naniniwala dyan. Iyan ay isang tsinelas. Parang 2 piraso na may libreng pagpapadala. Ito ba ang misteryosong kapangyarihan ng silangan, lahat magpugay kay Tsinelas Guy? Bumalik sa labanan. Pagod na ako. Binaba ko ang braso ko, pinunasan ng paa ko sa ulo ng Titan Ape at tiningnan ito. Sapat na ba? Ngumingiti ang Titan Ape na parang jackhammer. Habang tinitingnan ko ang napakalaking bagay na ito, nakararamdam ako ng sakit ng ulo. Naalala ko tuloy ang isang nobelang minsan kong binasa. Hoy, malaking unggoy. Ikaw ay unggoy, di ba? Kayang lumiit ang mga unggoy. Magpakaliit ka. Ipinapakita ko ang aking mga daliri upang ipakita ito. Kasing laki ng palad, nagbago ang ekspresyon ng Titan na unggoy sa halatang pagkabalisa. Tumaas ang kilay ko at itinaas ang asul na tsinelas. Nanginginig sa takot ang Titan Ape, sinusunog ang sariling buhay na dugo at pinipilit na baligtarin ang buong linya ng dugo nito.
Sa isang putok ng puting usok, naglaho ang dambuhalang kooloso na kasinlaki ng bundok, pinalitan ng isang maliit na gintong unggoy na may maikling ilong, kasinlaki lang ng palad. Tiyak na, sa pagsuko ng higanteng unggoy, unti-unting nagsasara ang butas sa langit. Ramdam ito ng iba pang mga halimaw na nagwawala pa rin, ang takot sa kanilang pinuno na binugbog ng walang awa. Nagmamadali silang bumalik sa butas sa langit sa takot na takot at sa loob ng 5 minuto, nawala na ang buong hukbo. Wala nang natira kundi mga gumuho at katahimikan sa buong syudad. Sumulaklak ang sikat ng araw sa mga ulap at muling bumaba sa lupa. Isang tao, isang tsinelas, isang lungsod na nailigtas. Nang gabing iyon, sumabog ang Bay City. Sumisikat si Sleeper Guy sa buong mundo. Ang asul na tsinelas ay agad na naging bestseller sa lahat ng pangunahing plataporma ng pamimili. Ang presyo nito ay tumaas ng sobra-sobra. Para sa akin, ang taong nasa gitna ng lahat, nakatulog na ako ng mahimbing sa aking kama. Hindi ako nakakatulog sa panaginip, sa halip, hinihila ko sa isang puting walang hanggang espasyo, walang pataas o pababa. Walang paglipas ng oras, walang katapos-tapusan ng mga daloy ng datos na bumabaha sa paligid ko na parang mga talon. Sa gitna nito ay nakalutang ang isang napakalaking asul na bola ng liwanag, aking sistema. Pero sa ngayon, hindi na ito isang simpleng text panel ni ang malakas at maingay na boses ng AI na kilala ko, nakaporma na itong tao. Isang taong nakasuot ng itim na suit at may itim na salamin, mukhang isang mahinahon at maayos na tagapangasiwa ng ari-arian. Ikinagagalak kung makilala ka ng personal, host, o mas tamang tawagin ay administrator. Tinitingnan ko ang property manager at hindi ako nagulat. Kailangan ko lang haplusan ang ulo ko. Ikaw ang sistema ko. Bakit nakasuot ka na parang supervisor ko? Iniaayos ng property manager ang kanyang salamin at ngumiti. Ang formang ito ay nakakalibrate sa iyong pananaw. Sa dimensyong ito, ako ang kalooban ng langit, ang kalooban ng mundo mismo, at ang tinatawag mong iyong sistema. Pero mas gusto ko ang pangalan na ibinigay mo sa akin, ang tagapangasiwa ng ari-arian. Sige, tagapangasiwa ng ari-arian. Ano ang kailangan mo? Mas maraming gawain. Pumatay ng ilang ipis, mag-alis ng bara sa tubo. Hindi. Tumango ang tagapamahala ng ari-arian. Lalong tumitindi ang kanyang ekspresyon. Nandito ako upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Hinahawakan niya ang kamay at ang mga datos na nakapaligid sa atin ay nagiging mga larawan. Ang universo, walang bilang ng mga planeta na nagliliyab, walang bilang ng mga sibilisasyon na naghihiyaw, at sa pinagmulan ng lahat ng iyon, isang walang anyong masa ng itim na anino. Iyan, sabi ng tagapangasiwa, habang itinuturo ang anino, ay ang unraveler na tinatawag ng inyong uri na ang kawalan. Ang universo ay namamatay. Ang kaguluhan at pagkasira ang sumisira sa lahat. Ang unraveler ang huling kalaban. Naramdaman nito ang iyong pag-iral at papalapit na ito. Hindi ito darating sa isang spaceship tulad ng ilang dayuhan. Ito ang batas mismo. Susubukan nitong baguhin ang iyong pananaw sa realidad, ipakita sa iyo ang mundo kung ano talaga ito, at pasisibulin ka sa proseso. Kaya ang laban sa hinaharap ay hindi na tungkol sa paglaban sa mga halimaw. Ito ay isang digmaan para sa isipan. Ang tagapangasiwa ng ari-arian ay lumapit sa akin at iniabot ang kamay niya. Tagapangasiwa, handa ka na bang baguhin ng sansinukalang ito ayon sa nais mo? Tinitigan ko ang kanyang kamay. 3 segundo ng katahimikan. Tapos ay napapikit ako. Lahat ng gulo at ang sinasabi mo talaga ay manatili ka lang bilang gwardya at harapin ang mga pasaway. Tama na ba yon? Pinapalo ko siya sa balikat. Relax lang. Basta tama ang bayad, kaya kung pangalagaan ang neighborhood na ito, at kung sakaling magpakita ang tagapag-alis, isang kislap ng ginto ang tatawid sa aking paningin. Kinabukasan, tanghali, oras kung kailan dapat pinakamalakas ang araw, pero ang buong lungsod ay napuno ng nakakatakot na kulay gray na parang balat na kumikiliti. Ang langit ay parang static sa lumang telebisyon na nawala ng signal. Isang umuugong at nagbubulong na ingay ang kumakalat sa loob ng tainga ng lahat, ang mga gusali at puno, pati na ang mga gilid ng mga tao sa kalsada, ay nagsisimulang magmukhang ghost at pixelate. Isang di maipaliwanag na pagkahilo ang sumisibol sa dibdib ng lahat, ang pakiramdam ng pag-ikot ng isang bagay na dimensional. Sa bubungan ng aklatan, nakatitig si Leon sa binoculars na hawak niya, na patuloy na nagbabago ng anyo. Mapatla ang kanyang mukha tulad ng papel. Nabibigo na ang mga batas ng pisika. Ang constanteng gravitational ay nagbabago-bago. Ang bilis ng liwanag ay bumabagal. Ang ating mundo ay nililimitahan ng isang bagay mula sa mas mataas na dimensyon. Hinawakan ni Alara ang kanyang espada, ngunit ang tibak na dati ay kayang putulin ng bakal na parang tela ay ngayon nakatungo na parang basang pansit. Ito ang kawalan, sabi ni Alara, nang hihina ang boses niya. Wala akong maramdaman na enerhiyang espiritual. Walang handgerang pumatay. Wala, isang purong, ganap na kawalan. Parang ang kahulugan ng lahat ng umiiral ay nililinis. Pagkatapos sa gitna ng kalangitan na puno ng static, bumukas ang isang black hole. Hindi ito malaki, ngunit sa sandaling lumitaw ito, ang liwanag, tunog, at kahit ang oras ay mabilis na nilulun ito. Pagkatapos ay isang nilalang ang sumiksik mula sa itim na butas na iyon. Ito ay isang di masabyang takot na walang tiyak na anyo, isang gumagapang at umiikot na masa ng itim na anino na nilulun ang kalawakan sa paligid nito habang kumikilos. May 1 bilyong mata ito, at sa bawat isa ay nakikita ang isang wasak na universo.
Ang ingay na nililikha nito ay ang hagulgol ng walang hanggang kaluluwa na pumanaw, sapat upang agad na pumatay sa utak ng sinumang makarinig nito. Iyan ang Unraveler, ang buhay na pagsasakatawan ng kosmikong pagkamatay ng init, ang huling boss na sumisira sa lahat ng kaayusan. Isang sulyap lang at bumabagsak ang katinoan. Ang kaluluwa ay naglalaho sa kawalang hanggan. Sa lupa sa ibaba, walang bilang na tao na may mahihinang isipan ang nagsisimulang kumagit sa kanilang sariling mukha, dugo ay dumadaloy mula sa kanilang mga mata, nagsasalita sila ng walang kabuluhan. Dumating na ang katapusan ng mundo, pero sa gilid ng Bay City, kakagising ko lang, hinihimas ang antok sa mata, mainitin ang ulo at malabo ang paningin, binubuksan ang pinto ng balkonahe. Ang ingay. Sino ang nagka-construct sa ganitong oras? Matatapos din kaya nila yung lahat ng ingay na nagkakagulo at umaalingaw-ngaw? Nagsusunog ba sila ng pader o naggugiling ng metal? Niyamo ako at tinitingala ang langit. Sa pamamagitan ng makapangyarihang filter ng perception ng tagapangasiwa ng ari-arian, hindi ko nakikita ang anumang di masabi na anino. Hindi ko nakikita ang 1 bilyong mata. Ang nakikita ko ay isang lamok, isang napakalaki, itim na itim, nakakatakot na pangit na lamok, may mantsa, na may proboscis na dumadaloy ang likido. Nakahang sa ere, hinihimas ang harapang mga binti, nakakabaliw ang ingay ng pagpipyok nito. Ang hindi ko matitiis ay ang maliliit na ulap ng itim na alikabok na dahan-daang bumababa mula sa meskito na ito at dahan-daang dumidikit sa aking bagong laba, ang aking bagong hinugasang labada. Sa aking isipan, ang mga itim na butas na partikel ay mga dumi ng lamok, hindi ito maaaring tiisin. Kung ang problema lang ay mga asong gala, pero nitong lamok ay lumampas na sa hangganan ng aking kalinisan. Babala ng sistema. Ang mekanikal na boses sa ulo ko ay parang nagkakaproblema na ngayon, parang nagbabuffer. Malakas ang interference nito. Huling boss, ang nagbubukas ng lihim na katotohanan ay bumababa. Ang target ay naglalabas ng isang buong lugar na pang-impormasyon na pagpigil na larangan. Overloading ang firewall ng sistema. Nasisira ang perception filter. Babala. Maaaring makita ng host ang tunay na kalikasan ng realidad. Kung ang tunay na kalikasan ay nahahayag, ipikit ang iyong mga mata. Huwag tumingin ng direkta. Huwag mag-isip. Habang umaalingaw ang alarma ng sistema, biglang naglalaho ang aking paningin. Sa sandaling iyon, umiikot at nag-iibaanyo ang lamok. Naging isang buhawi ng itim na sobrang lalim na nagdudulot ng takot sa instinkto. Sa loob ng buhawi, isang napakalaking mukha ang nakangisi, binuo mula sa mga labi ng hindi mabilang na patay na bituin. Kumakaba ang puso ko. Ang panloob na shutter ay tumatama sa bawat nerbyo sa aking katawan. Iyon ang biyologikal na takot sa kamatayan. Ang takot sa dalisay na kawalang hanggan. Ano? Ano ito? Bulong ko, habang lamig na lamig ang aking mga kamay at paa. Ito ba ang katotohanang binantayan ako ng sistema? Nakatira ba ako sa isang nakakatakot na ilusyon buong panahon? Naramdaman ng takot sa aking mga mata, ang Unraveler ay kumikislap sa kasiyahan. Mortal, gising ka na sa wakas. Tingnan mo ang mundong ito. Palagi itong isang ilusyon. Tanging kalungkutan ng walang hanggan. Yumuko ka, sumama ka sa akin. Maging bahagi ng kawalan. Ang boses ay may walang hanggang nakakaakit na hatak, sinusubukang sirain ang bawat pader sa aking isipan. Kung ako'y haharap, tuluyang babagsak ang mga batas ng mundo at mawawala na ang sibilisasyong tao. Ngunit sa sandaling iyon, mariing kong pinilipit ang ulo ko. Pinapalo ko ang sarili ko sa mukha. Gising na, hindi pa nga ako nakakatulog ulit. Huminga ako ng malalim. Muling tumigas ang aking mga mata. Mas matigas pa kaysa dati. Void ito, kalaboso yon. Tumigil ka na sa paggawa ng Diyos sa teritoryo ko. Sa paningin ni Kevin, walang kawalan. Mayroon lamang gulo na hindi pa nalilinis. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig, isang di nakikitang puwersa ang sumabog mula sa loob ko. Iyan ang lakas ng isang nakatatag na pananaw sa mundo. Ang matinding puwersa ng aking materialistang pananaw na nakabaon na kaya binabali nito mismo ang katotohanan. Sa langit, ang nakakatakot na buhawi na kanina lang nagpakita ng tunay nitong mukha ay hinahawakan ng isang di nakikitang kamay at ibinabalik sa tamang anyo. Naghuhugas ang madilim na ulap, nawala na ang nakangising mukha. Muling isang lamok na nagkikiskis ng mga paa nito at mas malinaw kaysa kailanman. Nakikita ko ang bawat ugat sa kanyang mga pakpak. Ding! Ganap na naibalik ang paningin. Nakamit ang tagumpay, tagapagwasak ng idealismo. Matagumpay mong napaliit ang pinakamatinding takot sa universo sa isang nilalang na sumisipsip ng dugo. Mangyaring simula na ang iyong pagtatanghal. Tumawa ako ng malamig, mas bagay na iyon. Hindi kasalanan ng pagiging pangit mo. Lumabas ka dito para takutin ng tao, nasa sayo na yon. Kung lamok ka, haharapin kita tulad ng isang lamok. Bumaling ako at bumalik sa loob. Sa pagkakataong ito, hindi ko kinuha ang pamalo ng langaw. Hindi sapat ang pamalo ng langaw para sa lamok na ganito kalaki at magpapasikip lang ito ng usapan. Diretso akong pumunta sa imbakan at naghanap sa isang tambak ng kalat hanggang sa makita ko ito. Isang kakaibang makina. Isang luma at pang-industriyang vacuum cleaner. Dilaw na katawan, makapal sa alikabok, sira ang hose sa isang bahagi. Kinuha ko ito sa isang palengke ng mga gamit na second-hand noong nakaraan. Sabi ng nagbebenta, galing ito sa isang nakasara na pabrika ng kemikal. Ang lakas ng suction nito ay kaya panghilahin ng isang brake. Matagal na, kaibigan. Binabati ko ito ng isang tapi, bumubulusok ng alikabok ang sumabog.
Kinuha ko ang pinakamakapal na extension cord na meron ako at binaba ito mula sa ikalawang palapag. Umuong ang makina na parang traktora, dinadala ko ang vacuum sa balcony, itinutok sa dambuhalang lamok sa langit at humarap na parang may dalang rocket launcher. Hoy, ikaw na nagbubunot ng mga paa, tingnan dito. Huminto ang unraveler, hindi nito maintindihan. Malinaw na gumana ang psychic attack nito kanina, kaya bakit nakabawi na agad ang tao? At ano ang ingay na dilaw na bar eyes na iyan, isang sandata na nakatutok sa kaluluwa? Isang relic cannon na iniwan ng isang sinaunang sibilisasyon, hanggal na insekto. Akala mong makakatanggi ka, putangina, pumasok ka na dito. Ayoko makinig sa usapan ng lamok. Pinipindot ko ang pulang butones ng vacuum. Ang motor ay sumisigaw sa buong lakas na parang isang dragon, habang sabay kong ibinubuhos ang aking pinakamataas na likas na enerhiya sa sirang-sira nitong makina na para bang walang halaga. Paunawa ng sistema, naglo-load ng batas, lahat ng bagay ay bumabalik sa alikabok. Ang vacuum na ito ay konektado na ngayon sa kawalang hanggan na theoretical na kayang sumipsip ng bawat piraso ng alikabok sa buong galaxy. Isang di matutukoy na puwersa ng paghihila ang sumabog mula sa dulo ng itim na plastik na tubo. Hindi nito nilalapitan ng matitigas na bagay, kundi ang dumi. Sa mataas sa langit, ang tagalupasay na nakahanda ng lumunin ang mundo, biglang nakaramdam ng kawalang hanggan. Ang katawan nito, gawa sa dalisay na kawalan, ay nagsimulang humaba at magbago ng hindi kontrolado. Nagsisilab sa mga hibla ng itim na usok na palutang-lutang papunta sa munting plastik na tubo. Hindi. Ano ba itong puwersa na ito? Ito ay low-level na pagsipsip. Ikaw ba ay isang sinaunang Diyos na sumisipsip sa mga bituin? Banal na Diyos, huwag na. Ito ay isang hypo-red na motor. Mahigpit kong niyayakap ang kumikindat na hose gamit ang parehong kamay. Halos hindi makasabit ang tsinelas ko sa sahig. Sige na, para iyon sa alikabok sa labada ko, para sa lahat ng ingay. Sa harap ng buong sangkatauhan, ang eksena ay parehong nakakatawa at nakakamangha. Ang dambuhalang itim na anino sa langit, simbolo ng lahat ng pag-asa, ay nilulon na parang flash sa inidoro, sumisigaw habang umiikot sa isang malaking itim na funnel. Ang makitid na dulo ng funnel na iyon ay direktang nakakonekta sa vacuum sa aking mga kamay. Pakawalan mo ako, ako ang tagapagbukas ng lihim. Ako ang katapusan ng sansinukob. Hindi ako pwedeng ma-absorb sa isang maruming bagay na ito. Tumigil ka na sa pagbibintang. Pumapatak ang pawis sa noo ko. Humiyaw ako ng malakas, isang matalim na putok parang suction cup na tinatanggal at kahit ang napakalaking lamok sa langit kahit na gamit ang lahat ng lakas nito ay hindi makakatagal sa galit ng isang janitor. Nabubulok ito sa isang usok na itim at sa isang malakas na hawi, nilolon ito ng hose. Ang katawan ng vacuum ay nanginginig ng malakas, naglalabas ng ingay na parang kabag at pagkatapos ay tahimik na, nawawala na ang static na langit. Tapos na ang nakakapanghihina na pagkahilo, bumabalik ang sikat ng araw, maliwanag at matalim. Pinatay ko ang vacuum at hinalikan ng mainit at kumikindat nitong katawan. Magandang kapasidad ng baga nito. Binuksan ko ang takip at tiningnan sa loob, nakalagay sa bag ng alikabok. Sa gitna ng alikabok, buhok ng aso, at mga mumo ng biskwit, nakahiga ang isang lamok na kasinlaki ng kuko, itim na itim at kumikislap. Ang anim nitong paa ay bahagyang kumikilos, malinaw na nahihilo sa biyahe. Lumiit ito. Nakakamanghang ang pagkakakompress. Tumawa ko at ibinalik ko ang takip. Naghahanap ako ng isang rolyo ng malapad na tape at sinelyo ang bungad ng vacuum ng selyadong selyo. Binabati kita, tagapangasiwa. Matagumpay mong nalinis ang pinakamalaking ilegal na estruktura sa universo. Gayunpaman, may isang maliit na isyu na nananatili at kakailanganin ng iyong atensyon. Kumakabog ang aking mata. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin lahat ng sabay-sabay, masyadong mataas ang enerhiya ng unraveler. Maaaring sumabog ang vacuum. Maaaring maglunsad ng hindi inaasahan ng gusali na ito. Huling hakbang. Paano gawing kapaki-pakinabang ang bag na ito ng kalawakan na basura? Pag narinig ko ang paglarga, agad akong tumitigil. I-convert ito. Kailangan ko na ng pinagmumulan ng gas. Marami niyan enerhiya. Pwede ko ba itong gawing nuclear powered na kalan? Iniisip ko habang nilalabas ang goma na hose mula sa aking toolbox. Sa isang pressure regulator na nakuha ko sa isang junk shop. Dinadala ko ang vacuum papunta sa kusina. Isang malinis na hiwa gamit ang gunting. Nakatanggal na ang port ng usok. Sa mga maingat na kamay ng isang taong naninirahan mag-isa ng 24 na taon, ikinakabit ko ang regulator at hose sa loob ng ilang segundo. Ang kabilang dulo ay pumapasok sa gas intake ng kalan. Binubuksan ko ang balbula. Isang matalim na hilik na parang ngipin ang naririnig mula sa pressure na dumadaloy. Sa loob ng vacuum, biglang hinihila ang unraveler, ang huling boss na nagtangkang sirain ang universo, sa isang makitid na goma na hose ng isang puwersang hindi nito kayang labanan. Pinipindot ko ang switch ng ignition. May apoy na sumabog mula sa kalan. Purong itim, may gintong palibot na may sentro ng ganap na kawalan. Walang init ang apoy. Ngunit sa sandaling ito'y lumitaw, sumusunog ito ng buta sa mismong espasyo ng kusina na nagbubunyag ng isang paikot-ikot na agos ng mga kulay sa ibabaw. Huminga ng may paghanga ang sistema, walang kapintasan ang gawa. Binabati kita, Administrator. Naimbento mo ang pinakalinis at pinakamataas na enerhiyang void furnace sa buong universo. Hindi sinusunog ng apoy na ito ang gas, sinusunog nito ang sanhi at bunga. Sinusunog nito ang mga konsepto. Ang pagkain na niluluto sa apoy na ito, kahit ang pritong sapatos, ay nagiging elixir ng walang hanggang buhay.
Iniaayos ko ang knob ng daloy ng hangin ng may kasiyahan. Yung itim na apoy na sumisira sa mga bituin ay pinapaliit hanggang sa isang banayad na munting kislap. Maganda, naiayos na ang problema sa gas. Nakuha ko ang walang laman na ref, apoy, pero walang pagkain. Hindi pwede yan. Ngayon ay araw na karapat dapat ipagdiwang. Naibalik na ang pandaigdigang kapayapaan. Kailangan kong maging epektibo. Inabot ko ang aking telepono para mag-order ng pagkain, saka naalala na ang buong lungsod ay nakaligtas sa pagbaha. Malamang nasa bahay na nagre-recover ang lahat ng delivery rider mula sa shock. Walang kumukuha ng order sa ngayon. Pagkatapos, isang maingat at paatras na pagtuktok sa pintuan ng bakuran. Sino kaya ito? Nakatayo sa labas ang tatlong tao. Sina Leon, Alara, at isang lalaking nasa katamtamang edad na nakatali sa kawayan, nakaluhod sa lupa at nanginginig. Drake, pinuno ng pamilya Drake. Dala-dala ni Leon ang dalawang malaking cooler. Alara may hawak na ilang garapon na nakasara sa luwad na may matandang alak. Senior Kevin, sana hindi namin kayo istorbohin sa inyong pahinga. Pumunta kami upang mag-ulat. Nagniningning si Leon mula tainga hanggang tainga. Napakagalang ng tono niya, para siyang nakatayo sa harap ng Diyos. Nagbibigay ng ulat, at dala mo lahat ito, yan ay panunuhol. Pinupunasan ko ang mantika sa kamay ko. Hindi. Ito ay isang care package. Mabilis na binuksan ni Leon ang isa sa mga cooler. Isang makapal na alon ng espiritual na enerhiya ang sumabog, sobrang kapal na nagiging ulap sa hangin. Sa loob, makapal at maganda ang pagkakahalo-halong hiwa ng karne, bawat isa ay bahagyang kumikislap na parang ginto. Karne ng hita na may apoy, isang kagat lang nito ay maaaring itulak ang isang martial artist sa antas ng Grandmaster. Tunay na Diyos ang laman. Ding! Natuklasan ng dekalidad na sangkap. Wagyu na may 3 S-grade. Edisyon ng banal na hayop. Pinagmulan. Mapagbigay ng mga kapitbahay. Inirerekomendang paghahanda, red brace o hot pot. Maganda ang marbling. Kanin na pinapakain, malinaw. Sige, kung ito ay isang care package, tatanggapin ko ito. Naayos ko na rin ang gas. Naisip ko ng hot pot. Dahil nandito ka, huwag kang umalis. Manatili ka at kumain. Sa salitang manatili at kumain, parehong naninigas sina Leon at Alara. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa halos hindi mapigil ang kasiyahan. Isang lutuing bahay kasama ang isang Diyos na buhay. Ang swerte, halos mapaatres na sila sa kanilang mga tuhod doon at doon din. Ang Drake, na nakaluhod na, ay naging kulay abo na. Sino siya? Bakit siya nakaluhod pa rin? Narito siya para mag-ambag ng mga sangkap. Nang marinig niyang magdadao si Senior ng hot pot, dala niya ang siyam na buhay na halamang gamot na may 100 taong gulang ng pamilya. Tinitigan ni Alara si Drake ng malamig at pantay ang tingin. Hindi tanga si Drake. Agad siyang bumabao ng ulo sa lupa, paulit-ulit. Oo, narito lang ako para maghatid ng mga sangkap. Panginoon, nagkamali ako. Ipinapangako kung hindi na ako magtatapon ng basura muli. Sige, tumayo ka na. Magandang araw ito. Huwag kang kailangang yumuko. Dahil nagdala ka ng mga sangkap, pumasok ka na at tumulong maghugas. Iniimbitahan ko siyang pumasok. 10 minuto ang lumipas, ang kusina ay isang napakakakaibang tanawin. Drake, na nagkakahalaga ng bilyon, nakaluhod sa tabi ng lababo, nanginginig habang nililinis ang napakamahal na halamang siyam na buhay. Iniangat ni Alara ang manggas, hawak ang martilyo, hinihiwa ang matigas na karne ng banal na hayop. Ang kanyang teknik na wind sword ay nakatuon na ngayon sa paghihiwa ng karne, bawat piraso ay manipis na parang pakpak ng sikada. General Leon ang nag-aayos ng mesa, inayos ang mga mangkok at chopsticks sa isang pormasayo na kasing eksakto ng parada militar. At nakatayo ako sa harap ng binagong void furnace stove, nagbubuhos ng langis sa isang malaking kawali na gawa sa bakal. Sa ilalim ng init ng itim na apoy ng walang hanggang kawalang hanggan, agad na nagbabago ang karaniwang mantika sa pagluluto. Ang usok na umaakyat mula sa mantika ay nagiging anyo ng mga dragon at phoenix na umiikot ng magkasama. Kinuha ko ang isang kamay na puno ng paminta Sichuan, pinatuyong sili, sibuyas, luya at bawang, at sabay-sabay ko itong inilagay. Isang napakalakas na aroma ang sumabog palabas, isang bagay na lampas sa mundo ng tao, pinagsasama ang enerhiya ng batas ng nagkakahiwa-hiwalay sa banal na taba ng isang celestial na hayop. Isang hininga lang ng amoy na iyon, at nararamdaman ni Drake na naglalaba pa rin ng mga halamang gamot na bumubukas ang baradong daanan sa kanyang pinakamataas na antas ng likas na kakayahan. Ako, nakatawid na ako sa antas ng Grandmaster. Tinitigan ni Drake ang halamang nasa kanyang kamay, luha ang tumutulo sa kanyang mukha dahil lang sa paglanghap ng usok ng pagluluto at siya ay nakatawid na. Kung kakain siya ng isang piraso ng karne, maaaring siya ay umakyat agad sa kalangitan. Di nagtagal, isang umaatungal na nagbubulugang kawali ng maanghang na hotpot na naglalabas ng aura ng sinaunang kaguluhan ang inilalagay sa mesa. Halika, umupo na. Hindi masyadong magarbo ang lugar, walang espesyal na alok. Sa'yo ang alak, sa'yo ang karne, ako lang ang nag-ambag ng base ng hotpot. Hinahayaan ko ang lahat na umupo. Umupo sina Leon, Alara, at Drake ng maingat, nakatitig sa kumukulong sabaw. Hindi yun sopas, isang likidong bagyo ng enerhiya. Bawat paminta roon ay dumadaan sa yugto ng isang bituin. Kain, huwag mahiya, kumuha ako ng piraso ng karne gamit ang aking chopsticks, ikikiskas ko ito sa sabaw 7 beses pataas at pababa, saka ko kakainin ng isang kagat.
Nakuha ang mataas na enerhiyang protina, plus 100 sa katawan, plus 100 sa lakas, ang walang kamatayang katawan ay umuunlad sa walang kamatayang kalikasan. Pakiramdam ko ay isang kaaya-ayang init ang kumakalat sa aking tiyan, ang ganda. Nakita ito, maingat na pinipili ng iba ang kanilang sariling hiwa at inilalagay sa kanilang mga bibig. Ang karne ay natutunaw sa dila at isang dambuhalang enerhiya ang bumaha sa bawat bahagi ng katawan at buto. Nararamdaman ni Alara na nagsimula sa antas ng likas na kakayahan na ang kanyang pag-akyat sa antas ng pagpapalago ay sumabog sa ilalim ng epekto ng enerhiyang iyon. Tuktok ng innate, Grandmaster. Tuktok ng Grandmaster, pinakadakilang Grandmaster. Mula sa isang hiwa ng karne, tumatalon siya sa 3 antas na pangarap ng bawat mandirigmang artista at nagiging isang immortal na lupa. Kumikinang ang kanyang balat na parang nyebe, may mahihinang hikbi ng espada na umaalingaw sa paligid niya, parang sasampa siya agad sa langit. Nakatago ang dakilang tao sa mainit na sabaw na ito. Ang isang piraso ng karne na ito ang muling pagsilang na dumarating pagkatapos ng bawat pagsubok na nalampasan. Inilalagay ni Alara ang kanyang chopsticks, ang mga mata ay kumikislap. Parehong nabibighani si Leon. Ang kanyang mga sugat sa loob ay gumagaling agad-agad, para siyang mas batang 20 taon. Ang kanyang presensya ay hindi masukat. Pagdating kay Drake, siya ay umiiyak ng hayagan. Nagpapatuloy ang hapunan hanggang sa mawala ang lahat ng pakiramdam ng araw at gabi sa labas. Umiikot ang inuman, sunod-sunod ang mga putahe. Bahagyang nakainom na ako nang tumayo ako at nagsabi, sige na, umuwi na kayo, may trabaho pa bukas. Kinabukasan, bumabalik sa kanilang nakagawian ang Bay City. Patuloy pa rin ang pagkukumpuni sa mga kalye, ngunit bawat muka ay nagniningning sa ngiti ng isang nakaligtas. Patuloy na kumakalat ang alamat ni Sleeper Guy sa buong lungsod, ngunit naglabas ang mga awtoridad ng mataas na antas na kautusan na huwag magsalita. Walang sino man ang dapat guluhin ang araw-araw na buhay ng nakatatandang iyon. Sa pinto ng aklatan, umuupo ako sa pamilyar kong maliit na upuan, suot ang luma kong uniforme bilang gwardya, hawak ang baso kong may sirang enamel. Sumisilay ang araw sa akin, mainit at magaan. Umiinom ako ng isang higop ng tsaa. Sa aking isipan, ang boses ng tagapangasiwa ng ari-arian ay nagsasalita ng huli. Tagapangasiwa, na-reset na ang mundo. Ang iyong batas sa perception ngayon ay sumasaklaw sa buong universo. Mula sa araw na ito, ang mga demonyo ay alagang hayop, ang mga Diyos ay kapitbahay, at ang mga sakuna ay gawaing bahay na nagdadasal na maging maganda ang iyong buhay. Beep! Pumasok ang sistema sa stealth mode. Inilalagay ko ang aking tasa at pinapanood ang traffic na dumadaan. Ito ang buhay. Bigla na lamang, isang langaw na may berdeng ulo ang dumaan na walang pakialam sa sariling kaligtasan. Lumapag ito sa gilid ng aking tasa. Tumitig ng matalim ang aking mga mata. Yung pamilyar na presensya, ang presensya ng isang janitor na may antas ng Diyos, ay muling bumubuhay. Dahan-dahan kong itinaas ang pamalo sa insekto, bastos na pesteng maliit. Paano ko makakalasing sa aking tsaa?